ranking lahat-lahat ng The Fast and Furious movie from 1 to 10 plus Hobbs and Shaw and Tokyo Drift mga Lodi Boy. Yeah boy, no? So ngayon mga Lodi Boy, dito sa video na to, malalaman na natin sino nga ba ang pinakamalupit, pinakamaganda at pinakamasarap na The Fast and Furious movie mga Lodi Boy. Yeah boy, no? So umpisahan na natin yan mga Lodi Boy sa pinakauna na The Fast and Furious. Yung The Fast and Furious mga Lodi Boy, okay? Ito yung introduction ng character ni Dominic Toretto at saka ni Brian O'Connor mga Lodi Boy, no? So napakalupit ng The Fast and Furious mga Lodi Boy. At saka ang maganda pa dito is nagbabalance yung racing at saka yung action mga Lodi Boy. Tapos nandito na rin si Mia mga Lodi Boy at saka si Letty, no, yung character nila. So sila yung pinaka main character dito sa movie na to mga Lodi Boy. So ngayon, ano ang ranking ng pinakaunang Fast and Furious movie? So ilalagay muna natin to mga Lodi Boy sa A+. Okay, parang going S pero A+ muna. Okay. Next mga Lodi Boy, Too Fast and Too Furious. Okay, dito hindi pinakita si Dominic Toretto dito, pero dito na-introduce yung character ni Tej at saka ni Roman Pierce mga Lodi Boy. So eto, napakalupit din nito mga Lodi Boy, pero mas nalupitan ako doon sa unang Fast and Furious. Kaya mas mababa siya mga Lodi Boy. Kaya ilalagay muna natin itong Too Fast and Furious na mas mababa sa Fast and Furious 1. Pero hindi siya A mga Lodi Boy, kaya ang bagsak niya is sa B mga Lodi Boy. Ayos. Next mga Lodi Boy, Fast and Furious. Okay, wala siyang da. Okay. Okay mga Lodi Boy, ito dito mga Lodi Boy, nandito ulit si Dominic Toretto, ayun, at saka si Brian O'Connor. Ayun, tapos dito na na-introduce yung character ni Gal Gadot at saka si Han mga Lodi Boy. Ayos na ayos. So, saan ngayon ang ranking ng Fast and Furious? Mas mababa sa Fast and yung 1 at saka mas mababa dun sa 2. Parang dito siya mga Lodi Boy. Pero sa B din siya mga Lodi Boy. Okay? Next tayo mga Lodi Boy. Ayun, Tokyo Drift tayo ngayon mga Lodi Boy. Okay? Yung Tokyo Drift is hindi muna natin i-ranking yan. Alam nyo ba bakit? Dahil hindi pa nangyayari ang Tokyo Drift. Ang timeline ng Tokyo Drift is nangyari pagkatapos ng Fast and Furious 6. Okay? So, ganyan ang tamang timeline yan mga Lodi Boy. Kaya mamaya na natin yan. So, next tayo, Fast 5 muna tayo mga Lodi Boy. Okay? Ito na yata ang pinakamalupit na The Fast and Furious movie sa balat ng mundo mga Lodi Boy. Napaka-iconic nung ninakaw nila yung Vault ni Reyes mga Lodi Boy. Ayos na ayos. So ilalagay ko ang Fast 5 mga Lodi Boy sa higher S. Okay? Sobrang nalupitan ako, siguro mga 3 times ko na napanood to. Tapos nalulupitan din ako sa story, yung motive nila, bakit na kailangan nila nakawin yung Vault. So napaka-astig mga Lodi Boy. So next tayo dito mga Lodi Boy, Fast 6. Okay, Fast 6 na mga Lodi Boy. Ito na yung kalaban nila dito, si Owen Shaw, okay? Yung kapatid ni Deckard Shaw guys, yung si Jason Statham, okay? Saan ngayon ang ranking ng Fast 6? Mas mababa sa Fast 5 pero hindi siya S tier. Parang hindi rin siya parang around dito siya mga Lodi Boy, sa B mga Lodi Boy, okay? Yung Fast 6. Next tayo mga Lodi Boy, Tokyo Drift tayo ngayon mga Lodi Boy. Okay, dito na yung mapapatay na si Han. Puno, pero totoo pala, buhay pa pala. Ayun mga Lodi Boy. So ngayon ang ranking ng Fast and Furious Tokyo Drift mga Lodi Boy is hindi ganun kalupit dahil medyo naglalaking ako sa action niya. Pero okay yung racing niya mga Lodi Boy. Swak lang. Okay, pero mas malupit yung racing ng Fast and Furious. So parang lucky pa din siya doon. So, nasa B din siya mga Lodi Boy. Okay? Sa lower B ang Tokyo Drift para sa akin. Okay? Next mga Lodi Boy, Furious 7. Ito na yung ang villain dito, si Jason Statham, si Deckard Shaw mga Lodi Boy. So ngayon, magiganti siya kasi natalo nila yung kapatid niya dun sa 6 mga Lodi Boy. So ngayon, saan ngayon ang ranking ng Furious 7? Okay? Parang kapantay lang nung 6 mga Lodi Boy ang ranking ko dito. So parang nandito lang din siya mga Lodi Boy. So ayan, nakikita nyo, dami nasa B
Wala pa tayo sa C and D mga Lodi Boy. Pero okay lang yan mga Lodi Boy. Let's see how it goes. So next tayo, Hobbs and Shaw tayo mga Lodi Boy. So ngayon ang ranking ko dito sa Hobbs and Shaw is nasa... Okay, by the way, Fast and Furious din to mga Lodi Boy. Ang weird lang kasi itong si The Rock mga Lodi Boy is villain siya dun sa Fast 5 pero ayun naging mabait din kalaunan. Tapos ito guys si Deckard siya villain din dun sa Fast and Furious 7 pero ngayon guys nagsama sila ngayon mga Lodi Boy. Okay, wala dito si O'Connor at saka si Dominic Toretto mga Lodi Boy. So ngayon saan ang ranking ng Hobbs and Shaw mga Lodi Boy? Lalagay ko siya sa it's either D or C. Okay, sige, lagay natin sa C mga Lodi Boy. Okay, hindi ko masyadong bet yung Hobbs and Shaw. Actually, kapag nagiging parang sci-fi yung datingan ng Fast and Furious franchise mga Lodi Boy is parang pumapangit siya mga Lodi Boy. Yun yung napansin ko dito sa movie franchise na to. Okay? So, next tayo mga Lodi Boy. Fate of the Furious. Okay, ito yung bumaliktad dito si Toretto. Ngayon, siya na yung kalaban nila mga Lodi Boy. Pero meron palang mas kalaban pa kaysa sa kanya. Ayun, yun pala yung Cypher. Okay, dito na yun na-introduce yung karakter niya. So ngayon, saan ang ranking ng Fate of the Furious? Okay, parang nandito siya mga Lodi Boy sa it's either dito or dito. Siguro lagay natin sa lower B or sige, lower B mga Lodi Boy. Okay. Parang fair na siya dyan mga Lodi Boy. Next tayo mga Lodi Boy, F9 Fast Saga. Okay. Okay, ano kasi nangyari dito sa Fast Saga? Parang nakalimutan ko na. Teka, isipin ko muna mga Lodi Boy. A few moments later. Okay mga Lodi Boy, naalala ko na. Ito nga pala yung ang villain dito si John Cena mga Lodi Boy, kapatid ni Dominic Toretto. Okay, parang hindi ko to din to bet mga Lodi Boy kasi okay, parang kapag katulad nga ng sinabi ko kanina, kapag nilalagyan mo ng sci-fi yung yung mga franchise na Fast and Furious, parang pumapangit siya mga Lodi Boy. So hindi ko siya bet. Okay, pero parang kapantay nito mga Lodi Boy. Itong Hobbs and Shaw, parang mga nandito siya. Okay. Hindi ko siya bet mga Lodi Boy masyado kasi ayun, parang unrealistic na kasi masyado. Yung isipin nyo naman yung masyado na sa bagay unrealistic naman to lahat eh. Kaya lang kasi in an unrealistic way, okay, isipin nyo na kapag yung kotse nakalipad ng sa outer space, yung mga ganon, tapos may mga remote control na eroplano, yung mga ganon mga Lodi Boy. Tapos ako naman siguro mga Lodi Boy, hindi ko naman itatalon yung kotse dun sa hanging bridge ng ganyan mga Lodi Boy. So sobrang imposible na mga Lodi Boy. So di ko masyadong bet mga Lodi Boy ang Fast 9. Okay? Tapos isa pa yung yung pinagbabaril sila tapos hindi sila napapatay, natatamaan man lang. So napakapangit, napakawak lang ng kotse niya dun nung Fast Saga mga Lodi Boy. Para sa akin mga Lodi Boy, okay? So dyan lang siya mga Lodi Boy. Next tayo, ang pinakahuli sa installment ng Fast and Furious franchise is Fast X. Okay, Fast and Furious 10 mga Lodi Boy. So ang ranking nito mga Lodi Boy is mas mataas sa dalawang to. Okay, mas mataas sa Tokyo Drift, mas mataas dito, okay. Higher B mga Lodi Boy ang ranking ko dito. Okay, pero hindi pa tapos to mga Lodi Boy. Baka may part 2 pa to. Yung kasi hindi pa nila natatalo yung villain dito eh, 'di ba? Si Aquaman. Ayan. Okay mga Lodi Boy, I think ito na 'yon mga Lodi Boy ang accurate tier list or ranking ko sa lahat ng Fast and Furious movie. Ayan, let me know in the comment section kung tama ba tong ranking ko or kung mali ito. So, ayun mga Lodi Boy, maraming salamat sa lahat na nanonood. See you sa next video natin. Mas active ako sa Facebook mga Lodi Boy. Ayan, follow for more. Yeah boy.